Nais po natin iyuko ang ating ulo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Maraming namang nasa langit, maraming salamat po sa lahat ng mga biyaya, grasya, ang kaloob, at patuloy na pinagkakaloob mo sa amin. Sa araw pong ito, maspasan mo po kami lahat na nandito, lahat po ng mga participants, at lahat po ng mga nagpasimulo po itong programa natin ito. At nawa po, bigyan niyo po kami ng talino upang lubos namin maunawaan ang lahat po ng mga tatalakayin dito. At nawa po, lahat po ay maging kapakipakinabang po sa ating lahat. Kaya po, after po ng after ng event natin ay mamimigay po kami ng jacket. Hello, jacket, ano to, Willie Rebellion No po, patak po. So, mag-share po kami ng product namin. Siyempre po, bakit po namin gustong i-share yung product namin? Because lahat po kami is natulungan ng product namin. Para sa hindi po mga nakakakilala sa atin, I'm Alma Canaria Barte. 49 years old, mag-50 na po ako this coming December 21. Happy birthday! So, ang product po namin is talagang super ganda. Dahil hindi na po tayo malusog, gagandad pa po tayo. Kumbaga, stem cell po is to renew our cells, to repair damaged cells, lahat po. Kumbaga, bonus na lang na magiging malusog tayo at gaganda because nare-renew po ang ating mga cells. Then, siya po si Pasha Mastugi, Assistant Director po. Ayan po, corporate office po ay sa Kuala Lumpur, Malaysia po. Yes, ang kagandahan po is bago pa po nakarating dito sa Mindoro si Diva Secret, iba't ibang bansa na po ang nasasakupan niya, kasama po ang Qatar. Ngayon po, nasa 58 countries na po ang nasasakupan ni Diva Secret. Kasi po, syempre, kapag halimbawa po, diba, na maganda ang product natin, mabilis po yung pagdami ng mga sangay niya. Iba't ibang lugar na po. Ayan po ang product namin, Diva Secret product. Ayan po, ito po yung stem cell. Ito po yung product ng Diva Secret International. Meron po siyang 15 active ingredients. Kaya po, super galing. Kaya po, kapag halimbawa may sakit po tayo, is talagang diretso po sa system na natin yon. Ayan po yung kung paano po ginagawa si Diva Stem Cell. So, ayan po, the main ingredients, ang magpapaliwanag po ng para po sa ating kaalaman kung bakit talagang napakaganda ni Diva Secret Stem Cell po. Meron po akong tatawagin na magpapakilala at magdidetali kung bakit talaga sobrang ganda ni Diva Stem Cell. Lahat po ng ingredients, i-details niya po, and then lahat po ng mga sakit-sakit na kaya niyang i-cure, i-details niya po. Ang tatawagin ko po, sobrang galing po nito. Grabe, ito po ang pinagmamalaki po namin sa buong mundo. Siya po ay top 1 nitong November sa buong Pilipinas dahil po sobrang dami niya pong nabenta na Diva Stem Cell. Ibig sabihin, marami po siyang natulungan. Marami po siyang natulungan kasi marami po ang gumaling na may mga sakit. So, tatawagin ko na po, he is suspense. He is Bachelor of Science in Commerce, major in Management, Doctor of Education, major in Educational Management. Isa din po siyang iridologist, Doctor of Naturopathy. Please welcome Doc Ines Ingreso. Yay! Woo! Good morning po sa lahat. Ibig sabihin, good morning no kahit hapon na. Ang good morning kasi sign of hope. Sabi nga, what the mind can conceive, the body can achieve. Kasi pag inisip mong hapon na, tatanda ka talaga, magkakasakit ka. Sabi nga, it's all in the mind. Ang sakit po, depende po yan sa may katawan. Sabi nga, if you think na may sakit ka, magkakasakit ka.
Diba sabi nga? Kung ano sinabi mo, nangyayari. Kasi there is a power in declaration. Yung ating utak, matalino yan. Pag sinabi mo, mangyayari. Pasok po. Okay? Okay, ganun po yun. Kaya, gusto ko po maintindihan natin na, ayun. Ay, very good. Okay? Welcome po sa mga ating mga guests. Ito po yung, masabi ko po sa inyo na the best po ito, no? Sa buong company na napasukan ko. Lahat po tayo, kayo na rito, ano gusto natin? Mabuhay ng matagal, longevity. Marami akong pasyente, binita ang bahay kotse, pero nawala pa rin eh. Hindi ba eh? Nahuli, no? Kasi, ang medisina po, si Ma'am Lucy, no? May 5 klase po, may 5 ira ng medisina. 5 ira. Sabi nga sa Bible, lahat ng bagay may panahon. Di ba? Una, pharmaceutical. Pharmaceutical. Yan po yung first era. Nagsimula po sa 1960 kay Dr. Alexander Fleming na ma-discover niya ang penicillin. No? 1960. Ngayon, ang tao na mindset na pag may sakit ka, doktor ka kaagad. Ang pharmacy po, na may nagpaksa in 5 decades. 70s, 80s, 90s, 2000, 2010. 50 years. Pagdating mo ang 2010, pumasok po yung nutraceutical. Diba? Nutritional medicine. Yung mga herbal dyan. No? Pero mga doktor, kahit ako hindi ako niwa sa herbal eh. Kasi ang herbal po, ang kondisyon niya kapag fit, umat sa katawan mo, gagaling ka. Yung tawag na hiyang. Kaya pumunta kayo Dr. Amador, ayaw niya yan ang herbal. Kay Salcedo, kay Asido, kay Sapagna, ayaw yan. Si Kiwa, magkasundo kami, no? O kasi kanyang herbal. Pero the rest doctors, negative, no? Kasi ang doktor may kanya-kanya specialization yan. Diba? Pag vegetarian tayo, hindi ka pwede mag-check up ng pasyenteng tao, di ba? PJ yan eh. Pag optal ka, hanggang mata ka lang. Diba? Bawal ka. Pwede ka mag-demanda ng malpractice of medicine kapag hindi ka nag-practice ng tama, diba? Ganun din po yung medisina, no? Kaya nga pa, yung mga doktor na herbal, nag-aaral ng medicine, doktor of medicine, tapos sa kanila, integral medicine. Pinagsama nila yung natural medicine at saka yung MD, medical doctor, no? Pinag-combine. Para po yun sila mag-check up, gamit ang herbal, Eastern medicine yun. Yung mga drugs, Western medicine. Di ba alam natin yun? Si Ma'am Lucy, naniwala ba kayo ng ang drugs, halimbawa, kasi hindi ko sa Palawan, 5 buwan pa ako sa Palawan eh. Marami akong brain tumor, patient, heart disease, no? Cancer, ngayon may tumawag sa akin ngayon, cervical cancer, stage 3A. CA. Bakit ang tawag yan, pag-cancer CA? 3A, gano'n. 3B, 3C, gano'n yun. Kaya mo maganda, no? CA, cancer. Kaysa cancer, CA na lang, diba? Gano'n yun. C+, no? Pero tingnan mo, nakakita ba kayo ng may breast cancer na gumaling after ng chemo at after ng radiation ng wala, mamamatay naman eh. Sabi ko, lahat ng cancer namamatayan, no? Pinag-aralan po namin 1 out of 10 pag breast. Ibig sabihin sa 10 pasyente na nag-chemo, na gumagamit ng drugs, isa lang pwede mabuhay dyan. Isa lang. Yung sakit ni Cherry Hill, endometrial cancer, walang gamot yun. Ibig sabihin, sa 10, kaya si Gillian Dablock, kaya si Gillian Dablock, namatay yun. Pero kahit mo ubusin ng pera, kasi walang gamot para tuklasan sa cancer. Bigo ang doktor, bigo ang science sa cancer. The same with heart disease. Kahit ito mo kay Dr. Amador, walang gamot. Kaya isang pasyente namin, meron siyang cardiomegaly. Si nanay ko may cardiomegaly, magaan puso niya. Pero after 3 months, nawala. Magkano isang bag ng puso ngayon, 500,000 pag pinatanggal mo yung barado. Pero pag tanong sa doktor mo, sa Philippine Heart Center, Dok, gagaling ba ako? Basta. Walang accuracy na gagaling ka. Di ba? Kasi, nakamasin tayo na doktor ka agad kung may sakit ka. No. Ang pharmaceutical, controller lang siya, pangkalma, pang-relief. Baka meron dyan high blood o hypertensive o diabetic sa medical, hyperglycemic. Pag sakit, hyperglycemia. Walang gamot yan sa doktor. Lifetime medication yan. Brain tumor, cancer, wala. Kadama yan, no? Wala. Leukemia, walang gamot yan. Namatay si Francis Magalona eh. Okay? Colon, Ore Aquino, namatay. Helen Bela, kilala nyo? Bata pa na ako nun. Rio Diaz, Miss Philippines. Chachilayan. At yung idol ko, Miriam Defensor Santiago. Wala. Money can't buy health.
Tandaan nyo ha, cell ang problema. Ngayon, ang pharmaceutical, ang gagamutin niya, yung pain na nararamdaman ng pasyente. Okay? Yan ang unang gamot na pinaniwalaan nyo. Kaya pag may cancer, pakiin mo, patay. Patay naman yun eh. Bakit namamatay? Okay. Ang cancer cell po, matatabang sila. Para sa satanas. Kaya nila lang maglakbay from head to toe ng tao. Kasi may tawag silang beta-glucosidase. Yung beta-glucosidase na yan, capsulated sila. Ibig sabihin, may balot silang protection. Kaya pag kinemo ako, ang una mamamatay yung good cell ko. Tandaan mo nga, good cell. Yung good cell natin, dalawa sila, isang white blood cell, tsaka red blood cell. Ang tawag sa kanila, T cells or the immune system. Kapag nagpa-chemo, nagpa-cobalt ako, yun ang unang namamatay. Ang cancer cell, tulog lang sila, dormant lang sila. Okay? Parang sinodyo mo lang yan, nahilo lang sila. Bakit? May silang beta-glucosidase na pinakabalot, tatlong balot yan, triple capsulated sila. Okay? Ganun yun. Kaya maraming tao, despite the fact na alam nilang namamatay, wala pa silang choice. Kasi akala pa iniwala, pag may sakit ka, mag-doktor ka. Pero dapat, Eastern, not Western. Kasi wala kang gamot sa cancer eh. Ang diabetic, walang gamot yan. Even high blood, baka may hypertensive dyan. Dalawang klase ang high blood, isang malapot ang dugo, sticky ang blood, o barado blood. Pag malapot ang dugo mo, mahilig sa maalat, yung sodium content, nag-mix sa blood na lapot yun. Mataas ang yung triglycerides o yung taba. Kumakain ka ng taba, kumakain ka naman niya sa kinakain mo doon yung chicken oil, wrong yun. Nawa ko nun. Actually, bawal sa taong mantika. Kaya kung gusto mo buhay hanggang 100 years, no oil. Kasi pagkain mo ng cancer cell ang oil, sugar, acid, sodium. Tapos sabihin mo, Panginoon, nanalain ka, ba't namatay ang kapatid ko? Hindi mo kinain mo. Pasulang nila dun sa katawan mo, ikaw po makinabang doon, huwag mo isisi si Diyos. Tayo sa ito magawa ng buhay. Sabi nga, parang sa kanta na, para distance, ang Diyos nakatingin lang sa'yo, pero ikaw pa rin ang gagawa ng buhay mo. Life is what you make it. Kung gusto mo buhay na matagal, no oil, no sugar, walang maalat, walang mataba. Diba? Kaya mo, masarap. Si Adan at Eva, nagkasala sa masarap. Diba? Diba ganun yun? Beta-glucosidase. Ano yung nutraceutical na malnutrition? Yung mga baita-baita dyan, yung mga USANA, yung global nutritional medicine yun. Ang trabaho niya, to boost the immune system. Pero yung atay ko na yung utak ko na may cancer na, hindi po kaya i-regenerate o i-repair yun. Yung mata ang puso ko, hindi niya kaya. Dadalas ako. Kasi ang nutraceutical, pasang vitamins. Subukan mo, yung soft drinks, yung mga taong nahihilo, pakainin mo ng sweet, yung sundalo. Yung kapay ko at Coast Guard, sabi ko, nalutong ba siya during that time na nag-training, sabi ko, mag-chocolate ka, inom ka ng soft drink, bawon siya. Kasi ang sweet is the best source of energy. Ha? Kaya maraming tao may sweet. Kaya pangalawang kina sa Pilipinas is diabetes. Walang gamot yan. Mellitus, namana mo, lahi, insipidus, na-acquire. Kasi may limit ang sugar, dapat 2 spoon lang per day. Alam mo isang kanin, isang tasa ng kanin, 2 spoon of glucose yan. Ang isang 8 ounce ng soft drinks, 8 spoon of sucrose. Sugar from juices. Fructose galing sa prutas. Ang isang mangga, 5 kutsara kasukan na fructose. Tapos sabi mo, Panginoon, ba't diabetic ako? Isang mangga, 5 kutsara. Nakatatlong kanin ka, 6 kasi isang tasa, 2 eh, di 6 plus 5, 11, plus naka 8 ounce ka, plus 8, 19. Tapos mananalain ka, ba't diabetic ka? Ang requirement mo, 2 spoon lang per day. Ay, umaga pa lang ginawa mo, tanghali gabi pa. Di ba? Ang lalaki po, advice kami na 3 spoon per day. Ang babae po, 2 spoon lang. Kasi mas makilos kami. Kasi umaga trabaho, hanggang gabi magtatrabaho kayo. Kasi nga, pag ni-work out mo yung asukal, makukonvert siya into energy. Kahit dapat pag mataas ang sugar mo, huwag ka mag-insulin, takbo ka lang. Huwag na pawisan ka, makukonvert yung sugar into energy. Bababa sugar mo. Okay? Ang nutraceutical nutrition, booster immune system. Pangatlong gamot
phytochemicals. Yung mga nagpa-inject kayo. Injectable. Like COVID, no? Antiviral, antifungal, anti-inflammatory. No? Ang trabaho niya? Patay ng bakterya. Kasi ang tao, pag may sakit yan, may lagnat palagi, virus o bakterya sa katawan niya. Ano gagawin ng antibiotic? Anti-laban, biotic life. Kapag uminom ng antibiotic, kaya ako sa mga bata, yung mga pampidya, ina-advise ko na huwag ka magpapidya. Huwag ka magpa-antibiotic. Kasi ang chemical content, nasa dugo yan ng katawan.